Pero walang pakialam sa Eric. Mawala naman siya ng tsokolate kahit gaano ka-imported dyan. Mawala naman siya ng iba't ibang uri ng prutas. Dahil yung iba naniniwala pagdating ng paghihiwalay ng taon, dapat marami ang prutas na bilog-bilog eh. Para swerte raw eh. Para kay Eric, ang swerte buenas niya ay wala sa mga bilog na prutas na iyan na kay Evelyn. Hindi niya ba napapansin na pag maganyan ng preaching ko, si Evelyn lumalabas? Yes, pero hindi niya napapansin kayo, panay ang ngiti ni Evelyn, ganun kahaba. Sa madasalita po mga minaman. Balik tayo sa pagyaman. Bakit ba tayo napunta sa love story? Hindi bale, gagawa tayo ng pelikulang yan. Gagawa tayo ng pelikula. Ang pamagat tayong dalawa. Sino yung dalawang yun? Si Eric at saka si Evelyn. Tayong dalawa. Hindi mo tapos. Tayong dalawa. Medyo bitin eh. Lamang. Producer, Elizabeth Peralta. Director, Romer Manabat. Music by Marisa Tatanes. So, balik tayo sa pagyaman. So, mga minamahal, ibigay mo yung tithes mo. At ang sabi ng Biblia, sasawatain ko ang mga peste. Yes. Alam niyo, sa buhay na ito, maraming peste. Pinipiste tayo. Pero sasawatain ng Diyos yan pag nagbibigay tayo ng ating mga tithes and offerings. At ang sabi ng Biblia, makikita ng marami na tayo ay pinapagpala. At ang sabi ng 2 Corinthians 9:6-8, pag nagbigay ka ng kaunti, aani ka ng kaunti. Pag nagbigay ka ng marami, aani ka ng marami. Magbigay ka ng masayang puso at di napipilitan lamang. Dahil ang Diyos ay may kakayanan na ikaw ay umapaw sa pagpapala upang makatulong ka, makagawa ka sa iba't ibang gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Yes. Mga minamahal, napakasarap, no? Tithes, bigay. Offering, bigay. Radio, bigay. Mag-aaral ng TV, bigay. Mission to Hong Kong, bigay. Best Fruits, bigay. O may mga binami, mga binagyo, tulungan natin, bigay. Amen po ba? Alam mo ninyo, talaga napatunayan ko talaga, mayaman talaga tayo eh. Alam mo, hindi lang ninanais nila na tayo makapagbigay sa kanila ng mga relief goods at iligtas sila at magalingin sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Eh kanina nga umaga, along the way, papunta ako ng Bulacan eh. Tinitext ako. Anong sabi ng ganun sa akin? Hinihingian ako, pambili raw ng hollow blocks. Itatayo raw nila yung bahay nilang binaha. Kasi alam nila marami akong pera. Mawawala na ng pera ang phone shop, ako hindi. Mawawala na ng pera ang Bangko Sentral, ako hindi. Amen? Amen. Kaya meron ako isa pang dream ngayon. Gusto kong magkaroon ng sariling paggawaan ng hollow blocks. Sa mga minamahal, hindi nais ng Diyos na sapat lang or kulang kung hindi umaapaw, may pantulong. Ano ang sabi ng Proverbs 3:9 and 10? Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns ay ang iyong kamalig, ang iyong sisidlan ay mag-uumapaw, will overflow at maging ng bagong alak. Ibig sabihin ng bagong alak, it means bagong biyaya, bagong pagpapala. Nakikinig pa ho ba tayo? Mga minamahal, itong January ito,
Pag hindi kaya ng January, February, ibigay na po muna natin yung ating 1 month para kay Lord. Hello, pakisabi 1 month. Kalabitin mo katabi mo 1 month. Alam na alam natin mga minamahal na ang ating radio dati ay one day lang. Hindi ba kayo natutuwa nung nagpunta rito si Sister Rose Amundina, ngayon ay Delphine na. Sabi niya, noon ang Kingdom Jesus Fellowship, mahirap ang buhay. Totoo naman talaga. Pero salamat sa Diyos, nakaraos na po tayo. So ano po ang sekreto sa ating pagbibigay ng ating ikapuhandog at ng ating first fruits? Mga minamahal, narinig na ho natin ang patutuon ng marami. Maging sabi ko nga sa niya, maging si Pastor Reging, tumanggap siya ng cheque. Pagtanggap niya ng cheque, binigay niya kaagad kay Lord. Binigay niya kay Lord yung cheque ngayon, first fruits. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? Maaaring masabi natin, lingkod ng Diyos. Ay mahirap nga rin, mahirap na nga din kami. Magbibigay pa kami ng tithes, offerings at first fruits. Para nga yumaman tayo eh. Naalala mo ba sa Lucas 21:1-4 na ang babaeng balong iyon, ano po? Baon na nga eh. Mahirap na nga. Nagbigay pa ng buo niyang ikabubuhay. Actually, hindi niya ibinigay ang tithes. Hindi niya binigay ang offerings. Ang ibinigay niya po niya ay hindi rin first fruits. Ang ibinigay niya ay puno. Pakisabi puno. Puno. At natutuwa ako kanina sa exhortasyon. Bawat testimony, bawat exhortasyon ng offering, nagkatago lang ako ron para malaya kayo. Na mula pa sa malayong lugar ng Persia o ng Iran, ay mahalagang kayamanan. Ini-offer kay Kristo, pakisabi kayamanan. Not just first fruits, not just tithes, not just offerings, but kayamanan. At alam mo ba, ang babaeng iyon, si Mary ng Bethany, John chapter 12, alam mo ba ang pabangong ibinuhos kay Kristo ay hindi cheap na pabango. Alam mo, mahalata mo naman yung mamurahing pabango eh. Pag meron nagpabango nakatabi sa'yo, at sanay ka sa pabango, alam mo kung mamarahin yan. Alam mo. At alam mo ang imported. At alam mo ang ordinaryong pabango. Yes. Minsan marami ako nakakatabi. Ang nakatabi ko, ito pabango niya. Nakatabi ko na naman, ibang tao, ito pabango niya. Pareha sila. Yan yung mga ordinaryong pabango. Pero hindi po ordinaryong pabango ang ibinuhos ni Mary ng Bethany kay Jesus. Ang halaga ng pabangong ibinuhos niya kay Jesus ay magkano? Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody, don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. There's so much love in the kingdom. So much love in the kingdom. There's so much love in the kingdom.